Good morning everyone. Kamusta po kayo? Pag-usapan po natin ngayon itong nangyaring rally sa Tarlac po kahapon ng Uniteam na kung saan ito pong Uniteam tandem ni Marcos at saka ni Inday Sara ay inendorso po ng malaking partido na tinatawag na NPC or Nationalist People's Coalition na ang partidong ito ay itinayo noong si Eduardo Danding Cuangco. So yun po yung unang pag-usapan natin. At ito pong pangalawa na issue natin pag-usapan ay medyo nakakatawa ito pero may katotohanan po sapagkat ito pong kampo ni Leni Robredo ay nang-aaway na po, hindi na mapapalagay, desperado na sapagkat pati po yung mga vloggers ay inaaway na, pinagbibintangan ng mga fake news daw po. Yan po yung pag-usapan natin. Pero bago po tayo magpatuloy, ay hilingin ko po sa inyo para doon po sa ating mga kababayan na hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na po kayo sa Money TV Komentaryo. Yan po yung pangalan ng channel natin. At mangyaring paki-like na lang po, share po ninyo sa inyong mga kaibigan at paki-click na lang po yung notification bell para updated po kayo sa lahat ng video natin. At katulad nga po ng ating pag-usapan ngayon, ay ito pong Nationalist People's Coalition na partido, isang malaking partido na itinayo ni Eduardo Danding Cuangco noon. Inendorso itong Uniteam kahapon po na kung saan itong NPC ay pinamumunuan po ito ni Senator Tito Soto. Kaya po dito sa pagdalaw ni Marcos doon sa Tarlac ay maraming mga pagbabago na ating nakita sapagkat mismo yung mayor doon, gobernador, ay nag-endorso na rin po doon kay Marcos at saka kay Inday Sara Duterte. Ay kung saan inaakala natin na itong lugar ng Tarlac ay talaga namang ito ay baluarte ng mga Penklawan, ng mga Aquino. Kaya nga po may mga malakas po yung talagang resistance dyan sa lugar na yan na anti-Marcos. Pero tingnan po ninyo nangyari kahapon ay nagiging kabaliktaran ang nakita natin. Hindi na po talaga siya baluarte ng mga Aquino, kundi bumaliktad na po. Sinasabi ko nga po na bumaliktad na yung mundo dyan sa Tarlac. Kaya mga kababayan ay ito pong report ng Manila Bulletin ay tungkol po doon sa pagka-endorso ng Uniteam doon sa Tarlac. Tarlac City, basahin ko po yung news. Tarlac City, the Nationalist People's Coalition NPC has endorsed the candidates of the Uniteam presidential bid Bongbong Marcos and his running mate, Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Leaders of the long-standing and influential party came up with their endorsement during the meet and greet with local and sectoral leaders organized for Uniteam by Governor Susan Yap and his brother Tarlac Representative Victor Yap, who both belong to NPC and the Diwa Multipurpose Center at the Diwa Multipurpose Center here. So yun po, yung magkapatid na mayors at saka isang Victor Yap, magkapatid po yun na congressman, ay sila po yung nanguna nito mga kababayan. So, sa pag-endorso ng Uniteam, the party was formed by the late business
Tycoon Eduardo Cuangco Jr. Ayan po. It is now chaired by the Senate President Vicente Soto III, who incidentally is vying by the Vice Presidency in the May 2022 polls. Tarlac is a known opposition bailiwick, mostly due to its connection with the Aquino political families. Soto is the running mate of independent palace aspirant Senator Panfilo Lacson. So ito po yung medyo masalimot sapagkat ito nga po si Senator Tito Soto ay siya nga po yung nangasiwa nitong partidong ito. Pero hindi po sumuporta sa kanya. Ang sinuportahan po ay si BBM at Inday Sara, mga kababayan. Kaya nakakatuwa po ang pangyayari. Dito mga kababayan, isang indikasyon lamang na ito mga opposition ay talagang desperado na. Hindi na po talaga alam kung anong gagawin. Maliban na sila po ay nagkawatak-watak. Ultimo, mantakin mo itong partido na pinangasiwaan ni Senator Tito Soto, hindi sumuporta sa kanya. Doon pa sa kay Bongbong Marcos sumuporta. Ano po ibig sabihin yan? So, magpatuloy natin mga kababayan. Representative Yap said his governor sister, who is the party leader in the province, has given them the freedom to choose who to support among the presidential and vice presidential hopeful. Ako po ay naatasan na magsalita ng isang commitment ng partido ng NPC sa aming lalawigan. Si Gobernur kinausap lahat ng mga miyembro ng NPC, Tarlac, pati ang mga pamilyang kinikilala natin dito tulad ng mga Cuangco. Kinausap din niya ang mga leader ng partido upang ibigay ang laya na tayo ay sumunod na dito sa Marcos Duterte tandem. I've been asked to talk about NPC's commitment as a party to the province. The governor has spoken to all members of the NPC here in Tarlac, including the known families like the Cuangcos. She also spoke with the party leaders in order to give us the freedom to follow the Marcos Duterte tandem, he said. Nakita ninyo mga kababayan? Kaya ito ay nakakatawa at nakakatuwa talaga sapagkat itong mga puntong ito mga kababayan ay napakalinaw yung endorsement. Kinonsulta lahat ng mga kaanib nito at mga members sa Tarlac at pati yung mga Cuangco at ibinigay naman po yung kanilang kapasyahan para sa suporta ng unit doon sa unit team. Kaya mga kababayan, siguro kung kayo ang opposition ngayon, ano kaya sa palagay ang mararamdaman ninyo? Sa kabila ng halos di na natin maalaala kung gaano kadami na yung mga partido na nag-endorso kay Marcos unit team, mga kababayan. Di na natin maalaala kung napakarami na po siguro na nasa mga 10 na mga partido na nag-endorso ngayon kay Marcos. So gaano po, parehas po yan mga malalakas na partido, mga kababayan, malalaki. Circulated po yan sa buong bansa. Kaya dito ang sabi, when asked to clarify his statement about their support, he said the NPC, Tarlac chapter, and its political allies have decided to back the unit team candidates. Isipin ninyo yan mga kababayan. Kaya ang opposition dito talagang hindi na malalaman kung anong gagawin nila. Bahala na, kanya-kanya na lang sila. Kaya desperado mga kababayan. Yes, with the provincial NPC, ang sabi pa dito, and those others affiliated or not,
support the BBM Sara Tanding, the congressman said in a text message. So grabe po ang suporta. Talagang solid ang suporta ng NPC. The lawmaker introduced Marcos during the program as the best candidate for president in the upcoming May 9 elections. Ay wala naman po talagang ibang qualified na tatakbo ng Pangulo kundi si Marcos lang ang the best. Yan po yung totoo dyan. For her part, Governor Yap thanked Mayor Duterte and her father, President Duterte, for pouring infrastructure projects in Tarlac despite its link to the opposition. Opo, ay sila pala po ay tuwang-tuwa doon sa mga project ng Pangulong Duterte na kahit sa kabila ng kilalaan Tarlac na baluarte ng mga Penklawan o mga Aquino, ay hindi pa rin po namimili ang ating Pangulong Duterte na maglagay ng mga infrastructure project dyan sa Tarlac. I feel the warmth of this administration and it is my responsibility to really campaign hard for her. No other than aking minamahal na nakikilala ko, my beloved Mayor Sara Duterte. She told her constituents before introducing the Lakas Christian Muslim Democrat CMD chairperson at the event. The Yaps then joined Marcos during the Paniki Town Grand Rally of the Unitem Administration RAC ticket. Marcos Mayor Duterte are front runners in the service for the President and Vice President respectively. Kita ninyo mga kababayan, kaya napakaganda po yung sinabi ng congressman at itong mayor dyan sa Tarlac. Grabe po yung suporta. Kaya mga kababayan, kung talagang titingnan lahat ng mga angles nito, nasa mga 10 na mga partido na ang nag-endorso kay Marcos, yan po ay malalaking partido. At may mga kanya-kanyang kaanib po yan saan mang sulok sa ating bansa. Ayan po ay napakalakas niyan. So, dito mga kababayan, ay nakikita natin na habang palapit ng eleksyon, mayroong mga partido na humahabol sa pag-endorso ni Marcos. So, paano nga naman ang posisyon dyan makakahabol? Wala na po. Ang time ay tumatakbo. At yan po yung matinding kalaban nila. Kaya desperado ang mga oposisyon. At anong na lang na madampot ay ibabato laban kay Marcos. Anyway, ang taong bayan po ay hindi na po naniniwala dyan mga patutsada, mga black propaganda ng ating mga opposition ngayon, sapagkat wala na po silang time na makahabol at desperado na talaga. Yan po yung dapat na maunawaan ng taong bayan ngayon, na itong palapit na eleksyon talaga namang wala nang mapapaglalagyan halos ang suporta ni Marcos mula sa taong bayan. Para samantala mga kabayan ay pag-usapan ulit natin itong medyo masalimot din ito na issue, sapagkat ito pong kampo ni Leni Robredo ay nangaaway na po, desperado na. Pati po mga vlogger ay pinagdiskitahan at inakusahan ng mga fake news at pinapangalanan pa. Kaya tingnan ninyo mga kababayan, pinapangalanan nila yung
mga vloggers, kung sino-sino mga vloggers ito. Hindi ko na po papangalanan yung mga vloggers dito, pero isa sa mga vlogger dito na mga sikat ay kilala niyo na yan. Kasama na ito si Tony Gonzaga. Kaya mga fake news daw po. Itong akusasyon na ito ay lumalabas na hindi lamang po talaga mga vlogger ang inaaway ni Lini, kampo ni Lini. Sapagkat, alam mo, itong mga vlogger na ito, mga kababayan, lalo na itong mga pinapangalanan dito, marami pong followers ito. Milyon-milyon po yung mga followers nito. Hindi po basta-basta niyan. Ngayon, pag kinalaban mo ang isang vlogger, ay may mga followers yan, ay para mo na rin inaaway na yung mga taong bayan ng mga followers ng isang vlogger. Hindi po ba? Kasi nga sinasabihan mo fake news yung sinasabi ng vlogger. Alalahanin na itong followers ng vloggers nito ay milyon. Ay pinagkakatiwalaan po sa kanyang mga followers yan. Pagkatapos sabihin mo, ibig bang sabihin na fake news? Tapos sasabihin mo ngayon na itong vlogger na ito ay fake news? At pati yung mga taong naniniwala nito ay sabihin mong naniniwala sa kanila, sa kanyang fake news? Iba yata yun, di ba? Kaya pag sinabi mo fake news isang vlogger, alalahanin mo maraming followers yan. Yan po ang mga followers niyan ay mga butanti. Kung nalaman ngayon yan mga followers ng vlogger na yan, dahil lalo wala na kayong makukuhang boto niyan. Ay nagagalit na yung tao sa inyo kasi inaaway ninyo eh. Inaaway ninyo. Lahat ng paraan ninyo inyong ginagawa. Kundi ang inyong pag-atake, hindi po issue sa inyong plataforma sa pagtakbo ninyo bilang Pangulo. Ang issue ninyo dito ay upang maninira lamang. Sa halip na ipaliwanag ninyo yung inyong adhikain sa inyong pagtakbo, plataforma, hindi ninyo ginawa yan. Itong kampo ni Lini, puro lang paninira ito eh. Pero kung ito ay sagutin mo, resbakan mo siya, mabilis itong mag-deny ka agad. Ay, hindi totoo yan. Bibintang ka agad sa mga fake news ng mga vlogger. Ganun po eh. Kaya ganun po katindi ang inyong akusasyon, paninira doon sa mga vlogger. Sa inyong kapwa kandidato, katulad kay Marcos, sa inyong sinisiraan, at yung mga vlogger, sinasabi ko na nga po na millions ang mga followers nitong mga vloggers na ito. Tapos, kalabanin mo, baka hindi ninyo naintindihan yan. Pagka kinalaban mo yung vloggers, patay kayo. Sasabihin ngayon ng vloggers, huwag nyo na iboto itong ganito, ganyan. Maniniwala po yun kasi follower yun eh. Dapat kayo, ang inyo talagang trabaho dyan, katulad nga kampo ni Lini, ay kampo ng oposisyon, ay paliwanag ninyo yung inyong plataforma. Tingnan ninyo ngayon. Kinalaban ninyo yung mga vloggers. Ay lalo kayong malilintikan dyan. So dito mga kababayan, ay itong si Lini, talagang masasabi ko po ay desperado na. Time is running out. Mayroon na lamang po tayong 37 days. Election na po. At katunayan nga po itong si Lini ngayon, kampo ni Lini, pinangunahan ngayon ni Angel Locsin dyan sa Cagayan de Oro, ay nag-house to house campaign na po.
Oh, isipin niyo yan. Nag-house to house campaign kayo. Ha? Pero hindi niyo binabago yung inyong mga pag-asta sa tao. Ay yung mga tao dyan, binahay-bahay nyo, puro BBM supporters yun eh. Paano, paano nyo makukuha yan? Mga tok pa lang kayo, sasabihin na, oh, BBM kami. Di ba? So, yan po yung mga punto dyan na dapat maunawaan sa kampo ni Lini. Paliwanag na lang nila yung kanilang adhikain, mga plataforma, para maunawaan ng mga tao kaysa magbabato sila ng mga hindi maayos na mga bagay para doon sa kanilang mga katunggali. Yung mga vloggers nga, itong sinasabihan fake news, mahirap kalabanin yung mga vloggers. Ako man po ay vlogger din ako. Pero, siyempre, pagka tulad sa aking mga kasamahan na mga vlogger nga, pinapangalanan, siyempre, sasagutin sila ngayon doon. Ay yung mga followers ng mga vloggers niyan, siyempre, maniniwala sa kanya yan. Ay wala na kayong makukuha ang boto niyan. Ayan po Kaya, itong mga posisyon ay nagkawatak-watak na, nagkawindang-windang na, at gaya nga po ng ating sinasabi ngayon, itong si Senator Tito Soto, pilit na kinukuha ni Manny Pacquiao, at Senator Lacson naman, versus Leto Atienza. At ngayon, si Senator Tito Soto ay hindi siya sinuportahan ng NPC, kundi doon kay Unity Team Tandem, Marcos Tandem at Inday Sara nagsuporta. Yan po ang mabigat na nangyayari sa posisyon ngayon. Ay mangyaring dapat nila na maunawaan ngayon yan. Pero bago pa man mahuli ang lahat, ito po yung masasabi ko. 37 days na lang eleksyon na. Magkaalaman na po yan. Kaya mga oposisyon, ay sikapin nyo na magpaliwanag kayo ng maayos. Itong si Isko ay bahala na rin magpaliwanag sa kanya. Huwag na niyang intindihin yung sinasabing estate tax ng mga Marcos. Wala na po siya doon. Kaya pansamantala mga kabayan ay yan lang muna ang ating update. Hanggang sa susunod po na video natin. God bless you all.